So good day sa ating lahat. Meron tayo itong AC scan na in-order ng client. So unboxing muna natin bago natin ipadala. So ito siya guys. Ayan. And then tetestingin muna natin siyempre bago natin ipadala yan. Unboxing muna natin kung ano ba yung mga laman, kung kompleto ba. Ayan. So meron siyang mga kable for Yamaha, old and new, pang mga 160 series or mga Click B3 or Y-Connect. Ayan. Pwede siya. And then mga Vespa, meron SYM, meron din siya. And then meron siyang pang Honda na old model. Okay. And then may kasama siya para doon sa adapter, battery clip. And then may kasama siyang pang jumper para doon sa mga pang retrieve ng code and pang K-programming. So ito yung unit. Ayan, nakakabit na yung ating main cable. Ayan. So ngayon, testingin muna natin siya kung working ba siya bago natin ipadala. So itong client natin ay papunta ng Mindoro po ito. Okay, so yun, nagbi-blink na yung power niya. Ibig sabihin may power na yung ating tools. Ayan. So meron tayo dito pang simulate na ECU, R15 ito, BK60. Okay. So nagbi-blink na yung red. Pasok tayo sa software. Siyempre, download mo na yan. And then pag na-download, update mo na agad. And then ganoon lang siya. Open mo lang yung data or Wi-Fi. And then open mo yung location mo. Ayan. Makakonek ka na dito sa ating AC scan. So meron siyang pang remap, ECM. Ayan, so makikita natin yung mga function. Ay, meron siyang pang remap ng Honda. Ayan. So mga model na available dyan. Ayan, Wave, Future, Sonic, Beat, CPR. Ayan, mga nakalagay sa Click na old and new. Ayan, nakalagay yung mga file. Ayan o. And then sa Beat, meron din siya. Ayan. So yun yung mga available na unit. So sa Yamaha, meron din siyang laman, model name na available. So meron siyang pang exciter. So remap via kailan ito guys ha. So remap, ayan, meron tayong pang version 2 at meron tayong pang version 4, version 3 na wala lang siyang version, wala pa nakalagay na version 1 yata eh. Meron, may version 1 siya, ayan o, 2015, 2018. Version 2, 2019, 2020, 2022 model, meron siya, keyless and non-keyless. And version 4, meron siya, ayan o, nakalagay, medyo malabo lang yung pagkasulat, ayan. So, via kailan yan guys, na remap, okay. And then Vespa, meron din siya via kailan din yan. So, lahat ng mga binanggit ko ng via kailan siya. Meron din siyang pan-diagnose, so meron tayong tetestingin ngayon dito ay Yamaha. So magda-diagnose tayo ng Yamaha, punta tayo sa diagnostic. Ayan. So pasok tayo sa Yamaha and then okay nyo lang yan and then complete. Okay. So pwede naman siyang i-on off. Ayan. On muna yung susian. Ito sa akin switch and then complete. Okay. And then magbi-blink na yung green. Ayan, ganyan siya. Ibig sabihin pumapasok na siya dun sa system ng ECU. Okay. So hintayin lang natin yan. Waiting lang tayo dyan. Minsan medyo loading. O minsan kapag mabagal, ulitin nyo lang. Okay? Dito nakalagay yan, turn main switch to on. So, off, on. Ganun lang gagawin natin yan. Pero pagka, automatic naman pag mga latest na motor. Okay. So, ganyan. Ibig sabihin, pag mabagal lang ganyan, pwedeng mabagal pumasok yung, pero naglilink. Okay. So, gagawin lang natin dyan. Pwede mong ulitin lang yan, guys. Pwede mong exit yan. Minsan kasi, loading siya. Ayan. Ulitin lang natin. And then, nakakapag-scan siya ng error. Makikita mo yung mga error dyan. Ayan yung error. Makikita nyo yung mga code. Ayan. Mga details nakalagay dyan. Ayan. Makikita nyo yung mga connected na line or connected na mga error. Nakalagay dyan sa code na yan. So, ito yung mga code. Full code. And then, ito naman yung katumbas na value. Click nyo lang yung more details na yan para makita nyo kung ano ba yung ayusin nyo dyan. Okay. And then, back. Nakakapag-reset din siya. Reset ECM. Ayan, clear DTC. Ayan. Ayan, nakapag-reset siya. Sa mga reset IEC, meron din siya. So, ito yung mga kaya niyang i-actuate or ayusin. Ayan, clear IEC correction. Nagkakaroon siya ng ganun. Ayan, meron siyang ganun function. Okay? So, yun yung mga function na kaya niyang gawin sa Yamaha. May reset ECM din siya. Sa ibang mga tools, wala ito. So, meron siya. And then, meron siyang diagnose. Makikita mo yung parameter. Ayan. Siyempre, hindi umaandar. So, makikita nyo karamihan dyan 0. Sensor. Makikita nyo yung mga sensor na connected sa parameter.
Performance, ito yung ginagamit sa pagtetesting ka ng kalagayan ng motor, kung alin ba yung pumapalya, alin ba yung sumasabit na sa performance yon. Actuator, makikita nyo kung alin ba yung gumagalaw habang umaandar. Katulad ng idle, control valve, makikita nyo yung kalagayan yan kung naka-erasure ba, katulad sa mga vlog ko nakaraan, makikita nyo kapag naka-erasure yan. So ito guys, free tutorial naman ito in case na bumili kayo sa akin. And then pump pressure, ito binibili po ng hiwalay yung tools niyan. So ayan yung tools na binibili diyan. Sa ngayon, hindi pa available sa atin pero pa-order na rin yan soon. Parating na rin sa atin yan. Para kumbaga diretso na tayo magte-test doon mismo sa pressure niya. Ayan, nakalagay diyan. So nababasa din ng tools natin yung mga pressure, yung mga fuel pressure or compression, nakikita doon sa tools natin. So yun lang guys, bago natin ipadala, ibig sabihin, pinakita ko sa inyo working sa Yamaha. And then testingin naman natin sa Honda bago natin ipadala to. So ito ay Yamaha, Honda naman tayo. So dito naman tayo sa kabila. Ayan yung tools natin. So meron ako ditong simulator, Honda Keihin. So nakalagay doon K5091 CBR, ano yun, CBR 150R. So yun lang naman, main cable and then adapter. Ayan. And then blinking yung red, ibig sabihin ready to connect na yan. So ayun siya. Ngayon back to menu tayo, punta tayo sa testing nyo tayo sa remapping kung gumagana ba yung remapping or nare-read ba yan. So Keihin ECU yan. So Honda, pwede tayong tingnan natin kung available ba siya sa loob kapag kinonik natin. Ayan. So tingnan natin kung so walang available na ganun code. Okay. So walang CBR. Tingnan natin. K15. Ito meron siya, ayun o. So pwede tayong mag-remap dyan ng via K-line. And then may nakalagay na original map, may 1000 RPM, may nakalagay dito na 12,000. Halimbawa, lalagyan natin 12,000 RPM. So, start. Ayan, start natin. Tingnan natin kung kukonek. Okay. So, pag hindi connect, ibig sabihin corrupted yung aking ECU. Yan kasi pinaka-testing ko lang yan pang mga diagnose, ganun. So, sa remapping, testingin natin kung kaya ba niya. Ayun, mapasok guys, oh. Nag 1%, ayun, oh. Hanggang mag 100% niya guys, pakita ko sa inyo. Okay, so kakat ko muna yung video kasi gawa ng mahaba yan. Ayun, mabilis naman siya, nagpa 5% naman, no? 6%. Ayun, so makikita niyo yan, no? Pagka nagpumapasok yung file, naka-steady yung link, yung green. Ayan, connected siya. And then soon pala guys, papakita ko sa inyo yung aking training room sa mga gusto mag-train na actual. So available na dito yung makina nandyan, yung ating simulator soon. Yan, papakita ko sa inyo yan. Ayan, so 16% na siya. So ikakat ko na lang yung video, pakita ko na siya pag malapit na mag 100%. Ang tunay na kaibigan ay palaging nandyan, di mawawala kahit zero ka. Maaasahan mo kapag kinailangan mo sila, sumusuporta sa bawat isa. Alam mo ba yung tipong pag namumroblema ka, una mong tatawagin walang iba kundi sila. Oh, ang tropa, hindi yung peke, hindi yung plastic, kundi yung tunay, karamay mo panghabang buhay. Isa lang ang masasabi ko, nagpapasalamat ako dahil kayo'y naniwala na kaya kong tuparin ang aking hangarin. Sa kabila ng lahat, presensya nyo ay sapat, kaya't ngayong umuusad, sama kayo sa pagunlad. Sa kabila ng lahat, presensya nyo ay sapat, kaya't ngayong So yung sample ng file loaded successfully. After nyo ma-remap guys, i-reading nyo ng EFR. So siyempre kapag nagtotono tayo, dapat i-reading EFR. Kapag hindi mas, kasi itong tools na to guys, hindi pa natutono ng via, kumbaga, professional tuning, na-adjust yung mga parameter or mga value. Ito guys, may sekreto para maitama natin yung EFR. So pag bumili kayo ito, ituturo namin sa inyo paano magtono ng mga value or paano maitama natin yung EFR. In case na lane na maipasok natin yung mga file na yan, okay? So after nun, okay lang natin yan. So loading complete na siya. And then on lang susian. Ayun, nalaglag na yung wire natin. So pag on natin ang susian, so back tayo dun sa menu, tingnan natin kung madadiagnose. Ayan. So pag na-diagnose, may ibig sabihin working yung ating parameter or yung file. Kapag hindi mo kasi ma-diagnose or nasa recovery, ibig sabihin mali yung file na pinasok natin. So engine data, ayan guys, nababasa naman siya. So hindi siya recovery. Ibig sabihin good yung file na nakapasok dito sa scan. So working sa Yamaha, working sa Honda. Okay? So for shipping na to sa client natin. And sa may mga order nito guys, PM lang kayo. Available pa yan, limited stock na lang.
So, naka-promo naman yung price niyan, lifetime support, and then may free tutorial, training, pag sa malapit sa akin, sa malayo, pwede naman i-guide ko kayo via online, okay? So, bye-bye, magandang araw sa ating lahat.